In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President. Galing mismo sa bibig ni Congressman Abante, yari ako pag naging presidente si VP Inday Sara. Aabangan natin yung napipintong impeachment complaint na sinasagawa ng mga makabayan lang. Gusto kong i-share sa inyo ang isang pahayag ni Congressman Benny Abante ng Manila na sa isang interview, inamin niya na natatakot siya na pag naging presidente si VP Sara, babalikan siya. Okay? So, ito, in-interview siya ni Christian Isguera. Pakinggan natin ang interview ito. Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility. You cannot discount politics in this. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern pa paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako, for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan. No? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025? Yari ako. Galing mismo sa bibig ni Congressman Abante, yari ako pag naging presidente si VP Inday Sara. That's reality in Philippine politics, kaya ang ibang mga kongresista medyo maingat ng budget deliberation. Yung kwento ni Congressman Abante, kapwa niya kongresista, nag-iingat yung kongresista na nakausap niya. Paano kung maging presidente? Itong si Benny Abante, isa sa mga grabing birada. Sino-sino yung mga Abante, Kimbo, Castro, then itong mga young guns, mga batang congressmen, Ortega, Adjong, Kongkon, ano pa, yung sa One Rider Party List, basta mga batang kongresista. Grabe ang banat nila kay VP Inday Sara to a point na nananawagan sila, itong mga young guns, na mag-resign na lang si VP Sara. Sabi naman ni VP Sara na I am answerable to the 32 million Filipinos who voted for me. I will not resign. I will stay put. So, ito ngayon, kaabang-abang, after ng break, kasi naka-break ngayon ng Congress babalik sila by November. Regular session na naman. Aabangan natin yung napipintong impeachment complaint na sinasagawa ng mga makabayan lang. So, Castro, Trillanes, and Risa Ontiveros, yun yung nagtutulungan under one handler para isulong ang impeachment complaint. So, matutuloy ba? Sabi ng iba na wag muna dahil gahol sa panahon. Sino yung advice? Si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Mr. Larry Gadon. Sabi niya, wag. Pag-aralan yung maigi. Wag na. Next Congress na. Kaya lang, sabi naman ng mga makabayan bloc, Teddy Casino, na no, may panahon pa. Isusulong na natin ang impeachment complaint. Ano sa tingin nyo? Isusulong? Yes, sa tingin ko, isusulong Kasi ang palatandaan dyan,
yung inalis na nila si Congressman Marcoleta as Vice Chairman ng Committee on Justice. Binanggit mismo ni Congressman Marcoleta sa kanyang programa sa Net25 na bakit nila ako inalis? Para walang sagabal sa impeachment complaint. Dahil yung complaint na yan, dadaan sa Committee on Justice. Kung nandyan si Congressman Marcoleta, may sagabal. Ngayon, inalis. So, ito yung mga palatandaan na itutuloy at itutuloy kasi marami ang natatakot kay BP Sara, hindi lang si Congressman Abante. Yung mga nag-aambisyon dyan na maging presidente ba o prime minister, talagang gagawin nila ang lahat para mapatalsik nila sa pwesto si BP Inday Sara. So what happens? I-review lang natin yung proseso, no? Somebody will file the complaint sa Committee on Justice, isang kongresista lang ang mag-endorse. So wala nang problema yon dahil yung Makabayan Black, nandyan sina Castro, sigurado i-endorse nila. So pag-aralan nila yung form and substance. O dahil planado na yan, wala na yan. Pasado na yan. Mag-declare yung Committee on Justice na there is sufficient form and substance. Mayroong laman. Mayroong tama yung dokumento, may laman, at isasalang na yan sa plenary. So, ilang boto ng mga kongresista ang kailangan? 1/3 lang. So, if there are 341 ba na kongresista, 1/3 is, 115. So, madali nilang ma-approve ang impeachment complaint sa House. So, iaakyat na ngayon sa Senado. So, ang mga senador naman, nag-aabang na. Pag is talagang tatalakay. So, ilang boto ang kailangan sa Senado is only 2/3. 16 lang pala. 16 senators na boboto, impeach na po ang BP Sara. So may sapat na bilang ba? 16 senators na boboto pabor na ma-impeach si BP Sara, yun ang tanong. Kung ako ang inyong tatanungin, parang mahirapan pa sila ngayon. Kasi nandyan pa sina, bilangin natin Bongo, Bato de la Rosa, Padilla, tatlo na yan. So, kailangan ng 9 na senador na Amy Marcos, of course, mga Villar, mga Cayetano. So, nandyan pa sina dating Senate President Mig Zubiri, Joel Villanueva. So palagay ko mahihirapan sila na makakuha ng 16 senators na mag-impeach kay BP Sara. So yun ang problema nila. But by next Congress, ayan na. Kasi lumalabas sa mga surveys, malakas yung alyansa ng bagong Pilipinas. So, kung makagather sila ng maraming senador ngayon, pabor sa administration, plus yung mga dati, doon na magkakaalaman sa next Congress, baka magtatagumpay na ang impeachment laban kay BP Sara. So, it's either this Congress or next Congress, aabangan ng taong bayan yung ma-disenfranchise ang 32 million Pilipinos na bumoto kay BP Sara. So pag natuloy na-impeach, sino ang papalit? Ang proseso lang yan is, ang presidente magre-recommend ng isang either congressman or either senador.
Depende sa presidente. So, yung i-recommend ng presidente, bubutuhan ng both houses of Congress separately. Majority vote lang ang kailangan. Example, ang i-recommend ng Pangulo is si Speaker Martin Romualdez. So, majority vote lang, 1/2 of 341 plus 1. So, that's 170. 170. So, madaling makalusot sa Kongreso kung si Speaker Martin Romualdez. So, dito na sa mga senador, ganon din. 13 votes lang. So, may posibilidad na kung magtagumpay sila na ma-impeach si VP Sara, baka ang ating Vice President, si Speaker Martin Romualdez. So, anyway, these are just possibilities. Pag hindi sila nagtagumpay, yari sila. Dahil by 2028, wala pang kandidato na makakatapat ni VP Sara. Darating ang panahon, magpre-presidente si VP Sara at ito na nga, yung pangamba ni Congressman Benny Apante, delikado siya pag nagpresidente si VP Sara.